patuloy na pinipilit or na makasunod sa utos ng Diyos ay nakakaranas ng mga pag-ibig. Sabi niya pa, therefore pride is their necklace, they clothe themselves with violence. From their callous heart comes iniquity, their evil imaginations have no limits. Wala silang pagpipigil. No? Their evil imaginations have no limits. They scoff and speak with malice, with arrogance they threaten oppression. Sa verse 8, sila'y mga lunuya at sa kasamaan ay nanunungayaw ng pagpighati. Sila'y nagsasalitang may kataasan. Sa verse 9, kanilang inilagay ang kanilang bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay lumalakad sa lupa. Sabihin, kung makapagsalita sila, alam mo kung sino ang gagaling magsalita. Dahil makapangyarihan sila, but ang kanilang lakad ay sa lupa. Sa verse 10, basahin lang po natin, kaya't ibinabalik dito ang kanyang bayan at tubig ng punong saro ay nilalagok nila. Sa English, therefore their people turn to them and drink of waters in abundance. Talagang sila yung nakikinabang, sila yung masarap ang buhay, yun ang sinasabi ni Asaph. Kaya naiingit ako sa mga masasamang tao ito, bakit sila ay nakakaranas ng kaginhawaan. They say, how would God know? Does the Most High know anything? Nanunuya po talaga. This is what the wicked are like, always free of care. They go on amassing wealth. Surely in vain I have kept my heart pure and have washed my hand in innocence. So, this time, he lifted something in him before God na parang, pinanatili kong dalisay ang aking puso, na malinis ang aking kamay. No? Minsan, dumarating din ang tao sa ganyan eh. Yung nagmamalaki ka na sa Diyos, dahil sa iyong pagkipuston sa Kanya, no? Dahil nga doon sa Kanyang inggit na nararanasan. No? But, God only knows everything. Diyos lang naman ang nakakaalam kung talagang tayo ay makasalanan o righteous. Dito, pinagmamalaki niya yung kanyang sarili na I kept my heart pure and have washed my hand in innocence. Sabi sa verse 14, all day long I have been afflicted and every morning brings new punishment. No? Parang araw-araw na lang ng kanyang buhay, may nararanasan siyang suffering, affliction. Every morning brings new punishment. Para bang sa matanda, para po itong may rayuman na siguro, no? Sa palagilan, gano'n. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakakaranas ako ng sakit. Yun ang sinasabi. Yun yung kanyang mga reklamo, yung kaingitan. If I had spoken out like that, I would have betrayed your children. When I tried to understand all this, I troubled me deeply. It troubled me deeply. So, ang hirap nga naman isipin, bakit nga naman gano'n? No? Nagpapakabuti ka naman, ginagawa mo ang iyong makakaya, pero bakit ikaw pa yung nakakaranas ng hirap? At yung masasama ay patuloy na gumiginawa. Kaya it troubled me deeply, sabi niya. Ang hirap maintindihan. Talaga bang may justice ang Diyos? Talaga bang may pakialam ang Diyos? Bakit nangyayari ito? Kaya it troubles me deeply. It's very hard to understand. Yun ang sinasabi ni Asaph. And in verse 17, this is the turning point of his realization. Or, this is his realization, the turning point. No? Sa kabila ng kanyang mga inggit, kanyang mga question, this is the turning point. Verse 17, tandaan niyo po, sabi niya, until I enter the sanctuary of God, then I understand their final destination. Maaaring sila man ay nakakaranas ng kaginhawaan sa sanlibutan ito, but ang sabi niya, I understand until I enter the sanctuary of God, I understand
their final destination, yung kanilang kahantungan. Ay, final destiny, sorry. Final destiny. Now, verse 18, surely you place them on slippery ground, you cast them down to ruin. Now, yun po yung kanilang pupuntahan. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. Verse 20, they are like a dream when one awakes. When you arise, Lord, you will despise them as fantasies. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant, I was guiltless before you. Na-realize niya, no? Nung binabasa ko to, tinamaan din ako because parang this letter is parang para sa akin din I was senseless and ignorant. Parang ako po I was senseless and ignorant. Sa mga ginawa kong desisyon sa buhay, marami akong maling desisyon sa buhay, mga question sa Diyos. No? Kaya sabi niya, I was senseless and ignorant. I was brute beast before. Sa mga sinabi kong ito, sa mga pag-iisip kong ito, I was ignorant. Because I did not understand you, God. No? Sa pagkakaroon ko ng ganitong kaisipan, I am ignorant. No? And that's the problem. Hindi naman ang problema ay ang Diyos ay inactive or hindi nakikinig. Ang problema yung hindi natin pag hindi natin nauunawaan yung kanyang kapangyarihan o yung kanyang wisdom. That's why naki-question natin yung mga bagay-bagay. Kaya sabi nga, senseless and ignorant. Yet I am always with you. You hold my hand by the right hand, you guide me with your counsel, and afterwards, you will take me into glory. Sige, yung mga wicked people, they prosper in life here and earth. Pero alam ko ang kanilang kahantungan sa kasiraan, sa kaparusahan. But, kahit ganito ako, sabi ni Asaph, no? I am always with you. I know that you hold my hand. You will guide me and you will take me into glory. Ganito sana po rin ang ating kaisipan. Na mapalitan yung ating pagiging senseless and ignorant. Na maintindihan natin kung sino ba talaga ang Diyos, kung ano ang Diyos, at kung nakikinig ba siya sa ating mga hinihingi o mga panalangin. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. No, ito ang kahantungan nila. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near you. It is good to be with you, God. I have made the sovereign God my refuge. I will tell all of your deeds. Yun po ang pinagkain. Kaya huwag kang mainggit, kapatid. Huwag kang mag-alala kung nararanasan mo yan. Manatili ka sa Diyos sapagkat darating ang panahon, isasama ka niya sa kanyang katilan. Huwag natin tignan yung masasamang tao at umaya sa galaw ng sanlibutan. Manatili tayo sa ating inaasahan na Diyos na magre-rescue sa atin, na magliligtas. So, kung kayo ay nagdududa pa, kung ang Diyos ay nakikinig sa inyong mga panalangin, sa inyong mga kalagayan, let us look also what happened in King Ahab and Jezebel. No? Hindi na po natin mabasahin, isa-summarize na lang natin para mabilis. Yan po si King Ahab. No, sa kagustuhan nilang makuha, no, to make this passage short. Ito pong si Nabot, no, ay nagmamayari ng isang vineyard. Sa kagustuhan po nilang makuha yung property ni Nabot na vineyard, itong si King Ahab ay na-influensyahan ng kanyang asawang si Jezebel. Jezebel was from the Phoenician.
hindi po siya Israelita.